Si, haba na pangalan, Vim Nadera, also known as... Victor Emmanuel Carmelo Nadera Jr. Very good! Kay Vim, ang lahat ng letra sa Palay Bigas Kanin. Parang bingo. Except for dun sa part nung sa rap, yung planting rice. Maganda yung Dinagdag ni... ginawa ni... hindi natin na-interview. OG Sacred. OG Sacred. Uy, nasaksak siya. Oo nga eh. Kaya dapat Dapat mabisita interview. man lang. Kalimutan ko siya. Anyway, all the lyrics galing kay Bim. Kailan ba natin pinag-usapan tong project na to? Nalimutan ko na. Kasi parang sa ano lang. Sa conspiracy. No, Mga dahil 2-3 years ago? 3 years ago? Mga 3 years ago dahil. Organic music din yun eh. Parang gusto natin gumawa ng music. Bala ko pa nga yung mga kanta nyo eh. Yung kanta ko gagawin. Yung gawa na parang... Ang ginawa rin natin kay Barry Manilow. Dumaan pa tayo ginawa kong play. Parang play yung ginawa ko para lang submit tayo sa deadline. Yung first draft nitong Palay Bigas Kanin, overnight niya ginawa. Play. Na may uud pa. Kasi kinukumpara ng mga katutubo ng butil ng palay sa uud. So, ginawa kong karakter yun. Mukhang walang kukuha theater group na dahil kailangan nila ng puppeteer. Special effects. Special. Tapos later on, ginawa nating mas malapit sa popular form. Awit. Songs. Ang ganda sa inyo kasi, okay ng oo eh. Kaya tuloy, parang kala ko okay lahat. So, yung tinitignan ko nga, napaka-open nyo sa kaya ang lawak na banat, no? Oo. Kaya, ang challenge sa akin, pagkatapos ng kanta, di ba, i-email ko sa inyo, mamamahingal ako para makabuelo ulit para sa ibang attack na naman. Kasi, alam mo, manood ako ng sine o kahit anong gagawin na iba para lang iba yung paghuhugutan ko ng bagong punto de vista o perspektiba. So, ang inspirasyon para magsulat ay maaaring manggaling sa kahit saan. Actually, sa tingin ko ay meron akong parang manifesto. Ang lahat ay artista. Basta meron akong ginawa. Parang dahil na sa bansa natin na hindi kinikilala ang ating papel sa lipunan. Kaya yung malimang nanay o tatay mo, hindi ka pa kukunin ng kurso may kinalaman sa sining. Dahil hindi ka nakikita rin eh. So, unahin mo na, Choleng, yung maglinis ng mga puwet ng blonde and blue-eyed. Mag-nurse ka, o caregiver. Kaysa kumanta-kanta ka dyan, di ba? O ikaw, onyok, di ba? Alagaan mo lang yung baboyan natin kasi 1,000 ang kikitain mo sa bawat biik. Kaysa mag-painting. Ikaw ba dumaan ka ng farmland? Hindi masyado sabi, pero taga-probinsya ako. Anong probinsya? Quezon province. Kasi yung mga ginamit mong mga salita, ang iba doon talagang napaka-specific sa Tagalog. Hindi ko, kasi sir, sa katerabang pagsasaliksik. So, binabagay mo yung ambahan, pinilit nating magbasa-basa tungkol sa mga mangyan. Kasi yung mismo enyo ng ambahan, Hanunuo, tribo yun na nandun sa Mindoro. Tapos ganun din sa bandang Mindanao, teritoryo yun, pero kailangan natin kumuha ng ideya kung anong merong sila. So yung Ghazal na isang uri ng Middle Eastern poetry na ginagawa rin kanta, kaya naghugot din tayo ng mga So yun din ang ganda at hirap na dahil sa palay, ang ganda kasi nga ng palay, kung kukumpara mo sa ibang mga cereals, daig siya ng iba. Alam mo, mas marami kumakain ng tinapay, so mas daig ng trigo o wheat. Mas marami ba kumakain? Pero kaya lang, ang wheat, mababaw. Ang palay, bigas at kanin, malalim. So parang galing, may mga alamat at bito na laging inuugnay ang palay, bigas at kanin bilang kaloob ng Diyos sa atin. Wala kang makikitang kwentong bayan tungkol sa trigo o wheat sa Pilipinas na may kinalaman galing sa Diyos itong damo. Sa Pilipinas yan? Sa buong mundo. Oh, talaga?
Kaya ang tingin sa palay, bigas at kanin, Sagrado. 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 Yun ang napansin ko. Hindi kung statistically talo siya eh. Pero, although 2/3 of the world eat rice. Eat rice. Ganun karami, ano? So, yun, yung... Pero yung mga kumukonsumo ng tinapay, mas madami. Oh, marami kasi iba nga, yun lang kinakain. Germans, Americans, European at saka. Europeans. Pero yun nga, mas malalim ang pinag-uugutan ng palay, bigas at kanin. Kaya, ang ganda-ganda. Kung pag nung tinapos ko, nag-break din tayo. Parang ang dami pang pwede. Ang dami pa? Ang dami pang pwede. Lalo nito naglabasan yung mga crisis. Diba yung bala ko sabi sa inyo, may mga, ano to yung mga, ang dami pa tungkol sa crisis sa bigas. Marami pang pwedeng, yun nga, ang daming, dahil nga parang staple food natin siya. Parang yun nga, ang irony doon, yung mayayaman, hindi kumakain ng kanin. Hindi masyado. Di ba? Yung pang may pambili. Yung wala, sila ang apektado ng krisis pag tumaas ang presyo ng bigas eh. Kasi Diba? kulang sa... Kasi ang atin, halimbawa, kahit konti yung ulam, salpakan mo ng kanin, ayos ka Ayos na. na. Ganun tayo eh. So, ang apektado ng krisis ng palay, o bigas, yung mga mahihirap, yung mayayaman. So, di ba dapat yung mayayaman? Pero isang napansin ko, kunyari, dadaan ka sa isang slum area, informal settlers kung tawagin, ang daming matataba na overweight. Ay, kasi nga, mahilig sa gano'n. Mahilig sa kanin. So, it's possible na hindi healthy na kumain ng ganong karami. Actually, yun yung, kami, nag-request kayo nun na parang wala ba tayong vegetarian song. Kasi nga parang kahit palay, bigas, kanin, ay may ginawa tayong kanta, yung Eat All You Can On. Ang ganda-ganda, nakuha ko sa Davao. Nandun ako sa Davao. Tapos merong nakalagay, Eat All You Can On. Wala pa yung bagong Eat All You Can In ngayon na nasa Maynila. Meron na kayo, meron na sa Mindanao. So sabi ko, title pa lang, panalo na eh. So, yun ang parang lusaran o take-off point ng para mabanggit ko yung ulam na paborito natin. At kung titignan nyo, swabe lahat. Di ba lahat ng mga ulam, Luzon, Visayas, Mindanao, pasok, yun ang ano pala natin, metaphor for unity or oneness. Yung kanin. Palay. Kahit buong daigdig. Iba-ibang ulam. Oo, pero... iba't ibang ulam. Kahit yung sushi, kahit di mo naman ulaman. At sashimi, di ba? Kakaninan mo lagi. Yun sa atin pati, parang kahit may mga, parang ang test nga natin para mag-survive yung food fad, oh. Alam ba, nagkaroon ng lechon manok. Pag hindi pasok sa kanin yan, hindi ka tatagal eh. Kaso, lechon manok pasok sa kanin. Hanggang ngayon, mayroong lechon manok eh. Yung shawarma, hindi eh. Oo, no? Nahirapan siya eh. Tsaka pa yung mga... Meron siya, pero... Mga burritos, di ba? Pumapasok pero hindi sa tumagal eh. Parang gano'n ang atin. Kumbaga, parang ang pagdating sa pagkain, parang standard niya, nakikita ko yung... Banggit mo yung burrito kasi nakakain ako ng burrito na ang laman kanin. Pero Mexicano. Ayun, maganda. Ay, sila na. Mexicano. May kanin, may chili, may... Na, posibleng may connect, dahil merong Manila Acapulco trade na... Saka we were governed by Spain through Mexico, Oo, diba? tama. Ganun. Kaya meron din tayong ugnayan. At yun nga, yung mga sabi din nila na maraming teorya nga kung saan galing yung ating kaalaman sa una, yung pagte-terrace. Yung, sabi nila, agdag pala yan. Pero payaw ang tawag natin doon sa mga... Dahil nga, doon, sabi nila, mula sa Formosa. Kasi iba naman dahil sa ating pakikipagkaalakalan sa Mexico. So doon pa lang, ang dami ng pwede na, o nga, no? Pero ang mahalaga, atin na to, sabi nga nila, Philippines was not Christianized. We Philippinize Christianity and everything. Diba? Pati kudeta, Philippinize natin eh. Laging ganun kaganda yung kultura natin eh. Pati terrorism. Terrorism. Kaya yung ating kanin, pag sinabi mo, ay amin yan. Kaya meron sa probinsya namin, namamahaw. Ang root word niya, bahaw. Ito yung mga kaning lamig. So doon nanggagaling. Sa Quezon. Doon sa tingin ko gumalaki yung mga tiyan ng mga bukod sa inuman, ano. Yung merienda natin sa stress na hapon eh. Bahaw is the same meaning eh. Yun, may ganun tayo ugali na hapon, merienda mo, sa buong mundo tayo lang nagme-merienda, kanin. Kanin.
Saka laging ganun, kanin at ulam. Kung ano mang ulam yon. Wala nang translation ng ulam eh. Wala. O bayan. Bayan. Pero hindi rin. Kasama ng kanin. Yun ang ano ng ulam. So dapat may kanin factor yun yung definition niya. Kaya ang ganda-ganda ng metaphor ng kanin. Kaya parang sabi nga nila, Moby Dick, inexhaustible. Yung metaphor niya. Anong masasabi mo sa, kunyari, high school student ako. Ito yung lyrics ni Bim Nadera. Di ano na lang. Kunyari sabihin teacher, gagayahin nyo. Gawa kayo ng sarili nyo. Gamitin nyo yung sukat ng ginawa ni Bim. Siguro parang lang, talking point lang. Pero magandang encourage din na gumawa sila. Parang, ito pala yung CD, pakinggan nga natin. So ang akin, mas gusto kong alam mo, kung sa musika, pwedeng lagyan nila ng iba't ibang areglo. Pero kung gagawa sila ng sarili nilang tula. Yun lang, bagbatayan nila yun. Yung sukat na ginawa. Yung ito pala yung ambahan, tigpipito pala, ito pala yung tanaga, tigpipito yun, kaya lang dapat 4. Tapos yung mga dalit, ganito pala yung itsura nun. Tapos, yun lang, parang ginamit natin yung palay para ipakilala yung katutubong uri ng panulaan o ng musika, ng literatura. Yung ang walang biring ginto. So ngayon, dati natin nalilimutan ko yun dahil nilipatan ni Budoy na isang reggae king ng musika nare-retain. So ang papel doon ng musika, kaya naman nilagyan din ng tugma ang mga tula para madaling ma-memorya. So yun, kaya nakakatulong yun sa mga bata. At sa tingin ko, ayun, musika. Yung sukat, kung bata lalo na, matematika rin yan eh. Kasi magbibilang ka eh. Magbibilang at unconsciously sasabihin nila, yung tamang bilang, nakakatulong yun sa musika. Kaya ibig sabihin, kahit sa sining, kailangan mo rin mag-eksakto. Kasi sabi natin, artistic freedom, walang mali eh. Kahit sumablay, okay lang. Pero hindi, kailangan mo rin minsan disiplina. Disiplina eh. Tapos saka ka magwala. Saka ka mag-free verse. Mag-rhyme and meter ka muna. Ganun ako lagi sa pagtuturo. Hindi kaya isang rason niya na hindi talaga nahirapan ang mga musicians, ang composers. Kasi may sukat at may tugma yung binigay mong letra. Ganun ba ang reaction? Ayun, pinilit ko rin yun kasi nga, sabi ko, mas madali sa akin ang free verse eh. Siyempre. Kaya lang iniisip ko yung maglalagay ng musika. Hindi to akin lang eh. Pwede akong gumawa ng tula na hindi nyo maintindihan, di ba't ako lang, di ba? Bakit? Ba't ko gagawin yun? So, collaboration to. At yun ang essence ng Palay Bigas Kanin din, di ba? Tapos isang nakita kong kasi literary artist ka. So ang orientasyon mo is primarily babasahin o ibibigkasin in public. Yun yung nakasanayan mo. Tapos ito may bagong elemento ng music na hindi ka songwriter. So ang reaction ng maraming songwriter, ang daming hindi ko maintindihan na salita. Anong masasabi mo doon? Kasi nga may iba tayong hangarin eh. So pwede naman akong Venice Saturno, simplify na gusto. Sino yung composer ni Manny Pacquiao? Si Lito Camo. Lito Camo, di ba? Mas madali nga yun sa akin eh. Ba't ako mapakahilap sa... Kaya lang, mas ang ginamit, inisip ko na lang na challenge ko yung sarili ko eh. Kung hanggang saan ko rin makakaya. Kasi yung proyekto natin, may ibang gustong gawin. Otherwise, hindi naman natin habol kumita eh. Di ba kung gusto lang natin, kahit one hit wonder lang, makikita ka ng limpak-limpak na. Kwento mo sandali, Bim is extremely published. Ano naman. Di ba, lumalabas wala naman nagbabasa na, hindi kaya ni Bob Ong. Lumalabas ka sa dyaryo, meron kang mga awards na national ang scope. Pero, like sinabi mo, hindi mo hinahangad yung kikita ng malaki. So, ano pinagkakakitaan mo bilang ako alipin ng akademya. Alipin ng akademya? Teacher ako sa UP. Teacher. So, karamihan naman nanonood nito, high school teacher. At sanay mo ko dahil every summer dati na kuha kami sa special program in the arts ng high school pa. Nung sa atin yata parang elementary na rin. At yun si Ma'am Lilian Luna, nasama kami sa pagtitrain. Lagi ako sa creative writing. Kaya alam ko yung problema nila. Ano ba? Libro.
Kulang sa libro? Ang libro. Kasi lahat ng example ko, ako lang yung may dala. Ngayon, kung may isang teacher magtuturo, iba rin yung dala. So gusto nila, nandun na lahat. Sa isa? Nasa isa na parang reference material or supplementary reading. So itong Palay Bigas Kanin, maaaring maging Kung pa pwede nga itong makakatulong sa kanila. Parang yung Palay Bigas Kanin para lang merong sabi nga na anchor eh. Pero yung actually nagpapanggap siya magturo ng matematika, ng agam, ng ekonomiya, ng batas. Actually, para sa akin, yung gusto ko talagang maipalaganap na ideya is you can teach anything from anything. Ay, tama. Starting yun lang from naman. anything. Yun naman talaga. So, malaking tulong yun. Lalo sa ako mismo, ang dahil ko natutuhan pag balik tanaw sa kasaysayan ng Palay Bigas Kanin, sa kasaysayan natin mismo. Si Lord de Vera, ganda reaction niya dun sa lyrics eh. Ano talaga niya, sarcasm and irony. Yun sir, kaya pala, meron minsan, alam mo, may kilala na natin yung taong bibigyan. Kilala ko si Lord eh. Hindi ko alam na yun ang bibigay niya sa kanya. So, nagkataon naman na swak. Kaya yung role nyo bilang parang gatekeeper. Parang casting director ako din. Oo, casting director. Magaling din kasi alam niyo yung sinong babagay. Parang yung nitong Pasko, di ba merong isang nagtitinda ng pakwan. Siya yung nasa gitna, papasahan siya. Alam niya kung saan yung timbang na kabagay. Nasa gitna lang siya ng palengke. So papasa sa kanya mula sa truck. Alam niya kung kanino ibibigay, kung saan yun ang trabaho niya eh. Casting. Oo, yun ang trabaho niya kung saan magkakasya. At sa tingin ko, natumbok niya yan. Dahil, habang nagsasalita ako ngayon, madaming wikang namamatay. At trabaho natin bilang alagad ng sining, na hanggat maaari patagalin yung buhay nito. Kasi, alam mo, sa panahon ng globalisasyon, isang kultura lang naman yung gustong mamayani. Diba, kahit sabihin mo na tayo magkakapatid, global barrio, di ba? Pagdating ng panahon na yun, hindi naman yung, siyempre may isa lang kayong wika, isang kulturang maghahari. Hindi tayo yun. So mamamatay yung mga kulturang katutubo, lalo na. Kaya yun pa rin ang siguro, kaya gusto ko rin yung proyekto dahil nagagawa ko rin yung hindi ko magawa sa 4 na sulok ng silid-aralan. Meron ka bang masasuggest sa mga teacher na palawakin ang vocabulary ng mga bata? Ang kasi nangyayari lagi, kung hindi man sa sistema, laging mula sa taas, susunod lang sila. Kaya pag may sinasabi akong, pwede bang gamitin niyo yung sarili niyong material na sa paligid? Lalo na yung sarili niyong mga kwentong bayan, uri ng panitikan. Ayaw nila kasi wala ako sa memo eh. Yun. Yung ganun ba, nagagaling, wala sa central, ganun sila, wala sa division office. Ganun takot lagi yung mga guro. Na pag kasama ko, parang tinuturuan ko silang magsinungaling, o maglaban, o sumuway sa utos, o lumabag sa batas. So may talaga, no? May structural change din talaga na kailangan nating, sa edukasyon. Kung magkakaroon ng halimbawa, yun nga, yung special program in the arts, parang meron silang oras na malaya ka. Kaso, limitado sila. Ilan lang yung pilot schools. Wala pa yatang 50 yun eh. So, yun ang problema. Tapos, ang style pa ng integration. 15 minutes ng ganito, 15 minutes ng ganito. Hindi pa talaga... Tikim-tikim. Hindi pa talaga integrated. Kung tinitignan ko nga, ako kaya nahilig dito, tinitignan wala naman kaming lahing manunulat. O alagad ng sining. Dinignan ko yung teacher ko na maghusay sa English pa nga eh. So, inspirasyon mo maging guro ang sa high school, si Miss Dormita Atienza. Nakita na mahilig ako sa salita. Wala namang time major, di ba? So, nakita lang. Kinuha niya ako sa school paper, sa The Coconut. Kasi taga-Quezon kami. Tapos binigyan niya ng column. Dahil sa informal themes, di ba? Nagbibigay tayo ng gano'n. Sana may mga gano'ng teacher na, di ba? Ang maganda kasi, kung magiging proyekto natin to, yung empowerment ba ng guro? Alam mo, yung guro, tuturuan mong magsulat. Pag nagturo siya, medyo angas na siya eh, may astig na siya dahil alam ko yata yung talaga, alam ko yung dalit, alam ko yung Jonah. Ngayon, kung magbabasa lang siya ng textbook na ito ang uri ng awit, ito ang uri ng korido,
may memoryahin lang yan eh. Tsaka pag nagtuturo sila, hindi na alam kung saan nanggaling, kung kailan pumasok sa kasaysayan. Yung awit, korido. Samantalang, sa kanila, ano lang yun, magulo na lumang uri ng tula. Pero kung lalagyan mo ng periodisasyon, konteksto, ayun Tanaga, bago pa dumating ang Kastila, pinakamatandang uri nga ng tulayan. Tula ang pinakamatandang uri ng panitigan. Ay yung awit, pagdating pa yun ng mga Espanyol, yung awit lalabindalawahin o duodecasillabic. Anong itsura nun? Hindi ba yun yung Alexandrine? So hindi atin din yun. Although, dahil meron na tayong anyo, kaya yung Alexandrine namatay. Awit yung nanatiling tao. Kasi meron na tayo nun kamukhang kamukha. So yung awit bilang uri, nanatili. Yung korido, wala tayong ganun. May kamukha niya yung dalit, pero iba yung kwento ng korido eh. So, makikita mo, yun yung Ibong Adarna, pag pamememoryahin mo lang, hindi nila naranasang sumulat. Ayun palang korido, pwedeng ang tema, drug abuse. Yung awit pala, pwede kang sumulat tungkol sa global warming. O yung Tanaga pala, pwede kang sumulat tungkol sa traffic. Oo. Yung ganun ba? Yung Jonah, pwede kang sumulat pala tungkol sa first love, di ba? Ang artistic tradition, maaring old form, pero contemporary ang content. Ayan. Yun ang postmodern na totoo. Kaya kita nyo yung Ice Ice Baby. Kinuha mo yun sa Queen, di ba yung dan. Tapos sinalpak mo, yun yung assemblage, di ba? Sinalpak mo sa bago, naging kay Vanilla Ice na. So, yung form na rap, yun yung pasok ngayon sa generasyon natin. At yung ginagawa nilang device o taktika o technique, kaya-kaya natin gawin yan. Ang problema, kaya sa tingin ko hindi natin pinagmamalaki yung kultura natin, yung mismong guro, kolonyal. Laging, di ba, kukuha ng mga banyaga, mapapanoorin ng mga YouTube. Samantala ko nanggagaling sa nakaraan, sasabihin ng guro, ano yun, meron na tayong ganyan dati eh. Kaso yung guro nga, dahil sa kakulangan, Hindi niya alam. ang nangyayari sa halimbawa, may nagtuturo ng Florante at Laura, PE major. Kasi walang kumukuha ng education una. At yun sa education, walang kumukuha ng Filipino. So, anong kinukuha nila? Yung mga PE major magtuturo ng Florante at Laura. Siya nga mismo ayaw niya yung subject na yun eh. Tapos pagtuturuin mo sa bata na tabula rasa, siyempre, ramdam nung bata na ayaw rin mismo nung teacher sa kanyang ginagawa. So, mapapasa yung dislike o displeasure niya dun sa, di ba, ganun lang. Ganyan sa ibang bansa, halimbawa sa Malaysia, kapag honor student ka, bibigyan ka agad ng scholarship na maging guro. Libre lahat. So makikita mo, creme de la creme yung guro. So safe na yung educational system. Magandang sistema yun. Versus dito, sino nag-education? Kasi yun ang pinakamadaling kurso daw. Kabaliktaran. Di ba? Nagtanong ako minsan bakit education ang pinakasikat sa probinsya? Akala ko ang sagot, kasi dinodiyos ang teacher. May sumagot na teacher, sabi niya, yun kasi pinakamadali. Nagulat ako, ganun ba yun? Hindi ko alam yun. May mga scholarship pa sa PNU. Kung sana, hindi yung dahil mahirap ka o sana kunin nila yung matatalino pag merong agad valedictorian o first honor. Lahat na may mga bigyan ng scholarship. Education yung kunin mo, may free lahat. Kung halimbawa, mahirap ka man, pipiliin mo na yun. Salib na kung ano bang kurso pa. So, lahat na magagaling, yun ang, di ba, dali natin sa isang akademya. At doon yung, di ba, marami ng supply natin. Isa pang phenomenon, Bim, na nasa gilid ng ating kwentuhan Madami nagsasarahan na agricultural school. Ako. Kasi mga bata, sinabihan ng matanda na mahirap magsaka, mismo. Mag-aral kang mabuti para hindi ka maipit. Yun nga, napunta ako dahil sa South Cotabato, yung mga gumagawa ng tinalak. Tiboli. Tiboli, ayaw na nila eh. Nang paggawa ng tiboli, ilang tinalak. Tiboli sila mismo. Kasi nga, matrabaho, tapos kukuha pa nila yung, di ba, isa-isa yung baka, tapos ibababad. Samantalang pwede na sila magkargador, basta mas simpleng. At saka yung suot na nga nila, habang in-interview ko sila,
t-shirt at maong na kung yun ang simbolo ng globalisasyon, nilalamon na talaga yung mga luma. Saka mas komportable nga naman, makati mo ba kayo? Makati, lalo na yung tinala sa kilikili mo, di ba? Kati. So, yung gano'n ba, kung ito na yung susunod na henerasyon, nanganganib talaga, at baka makamaka tayo mawala na pa ng araw yung palay, bigas, kanin. Pero yung tradition, siguro, pag napasukan mo ng bagong teknolohiya, like may mga bagong teknolohiya ng paggawa ng abaka, ang lambot. Di ba? Pero wala doon sa kaya nga, baka naman mas mura pa daw mag-import, di patay tayo. Pero kung economic value lang ang pag-uusapan, doon tayo patay Di ba? Kaya tayo nag-import ng kanin ng bigas, kasi mas mura. Kaya nga. Ayun, yun ang problema. Lalo ngayon, ginagawang golf course ang mga at subdivision ng mga palayan. Kasi mas maganda ang economic value. Meron nga akong kilala na napuntahan din sa Mindoro. Hindi niya mapuntahan sa sarili niyang lupa. Dahil binenta niya sa mga Koreano na tahimik na nananakaw sa atin. Di ba sa Baguio sabi niyo, karamihan din mga Koreano na may-ari. So isang point of discernment yan. Ano ang economic value? Ano yung higher value? At ang ginagawa natin ito, balang araw, magulong mundo, makita tayo ng mga Martian. Ganito pala kumain ng mga Pilipino. Mahilig sila sa mga kanin pala, bigas. So, yung city natin, pag pinakinggan nila sa ng whatever machine, di ba? Ito yung malang araw na magiging alaala ng isang henerasyon na dati-rati nabuhay, at umaasa para mabuhay sa palay, bigas at kanin. So, sa pamagitan ng sining. Diba? Sa pamagitan ng sining. Yun ang papel siguro natin tagawa. Hindi lang dati nga ang tintig ng papel ng mga alagad ng sining taga-record siguro binigyan pa tayo ng kakayahan para suriin. Ito, alam mo, naisip ko lang, pag binigyan mo ng isda yung isang kultura, pare-pare tayo may nasa tabi ng dagat. Sa banda rito, pare-pare yung huli natin. Iba yung gagawin sa isda Kakaiba. Di ba? Parang sugba, di ba? Yung isa kilaw at tola, di ba? So, yun ang kultura. No? Otherwise, yung nature, yung isda, sa kaso natin, palay, di ba? May kanya-kanyang parang hindi tayo nakakontento, kaya gumawa pa tayo ng kakanin. Di ba? Hindi tayo nakontento So, pwede mong isaing lang yun Bakit? Di ba? May iba ka pang ginawa. Di ba? Meron pang gumawa ng kape mula sa palay, bigas. No, may gumawa pa ng alak, tapoy, di ba? Hindi sila nakontento At yun ang kultura. May nakita ako, ginamit ang kanin as kapalit ng semento. No, talaga. Abo, kanin, tapos bricks. Hindi naman yun, sir, yung ipa. Hindi. Yung kanin mismo. Sayang naman yun. Sobrang yung ipa, meron gumagawa sa bukid doon. Meron yung ipa mas matibay pa sa matibay nga 5 times stronger than hollow blocks yung rice hull. Yun yung ipa. Ang isang pinagtakahan ko, nag-almusal lang sa China. Nakapunta akong China twice last year Traditional Chinese breakfast, parang may puto. Talaga? As in, putong binyan. Yun ganun nila sa yung hugis, yung lasa, yung texture, yung amoy. Oo nga, sa kanila yata galing mga steam Pare, gulat ko puto. Yung puto, nagyan mo na ng ulam, siopaw na Siopaw na. Ang irony natin, sir, di ba naging bansa tayo? Dahil sinakop tayo. Dahil dati hiwa-hiwalay tayo. Doon pa lang, tinuruan tayong magkutsara at tinidor. Di ba? Pero noon pa, may palay, bigas at kanin na. Di ba? Iniba lang yung... So, dumami pa. So, naging lalong mas significant yung rice. Pero yung mga Europeo to na hindi natin kilala, mas matangkad, matangos ang ilong at maraming buhok sa dibdib. Yun din pala kinakain. Joey Ayala pa. Ganun din pala kinakain. So parang, di ba? Kaya siguro madali rin tayo nasakop Pero nagtataka, 333 years. Vibes. Ibig sabihin, diba? It wasn't all that bad. Oo, di ba? Ba't tumagal? Unless gago tayo. Di ba? Tumagal din kasi nga, siguro nga isa. Pareho nung kinakain tayo. It wasn't that bad. Pareho tayo nung kinakain. Ang Europa sinakop ng Moors. Yun ng nga, mas matagal. Ng mas matagal. At yun nga, doon nila nakuha rin.
yung paraan ng kasi mahilig lang sila sa tinapay. At yun din, although sabi nga nila, kung halimbawa dayuhan yan, o likas na dito, may kanya-kanyang tawag tayo. Yung paraan, ba't naisipan mong lutuin niya ng ganyan? Diba? Ba't may arroz valenciana ka, meron kang guapa or iba pang mga luto nagmula sa kanin. Yung kakanin pa lang, maghahanga ka eh. Dahil karamihan na masasarap magluto ng kakanin, hindi nag-aral sa culinary school. Diba? Pero, diba, meron silang, diba, intelligence na para gawin yung tansya, yung ganun tayo magagaling eh. Tansya lang, alam. At saka pinasa galing sa lola. Yung gano'n may na tradition siya, pinanggaling. Ayun, yun mismo, yung sinasabi yung tradition. Na parang ano rin yung mga kwentong bayan at iba pang panitikan. Yung naalala ko ngayon, si Lola Elena, yung kumakanta nung Hinilawod, di ba? Sa kanila yung binukot. Siya yung parang the chosen one para mag-chant lang, basta-basta. So hindi siya pinapatapak sa lupa. Ay nakaduyan sa nakaduyan sa lagi. So, yung kung may gano'n ang trato sa atin, siguro mga alagad ng sining, wala tayong malilimutan. Kasi yun ang gagawin mo eh. Yun ang trabaho mo. Yun ang trabaho mo eh. Diba? Culture bearer ka eh. Pagbutihan mo na. Interesting yan kasi noong unang panahon, nung wala pang papel at saka pagsusulat, sila lang. Ang music ang papel. Wow. Kasi maaalala mo ang balita pag may music. So mnemonic device talaga. Talaga. Yun ang papel ng musika. Dadali mo yung kwento. Yun nga. Kanina kausap ko si Ma'am Chris. Kagaya niya pala, economics yung major niya. Diba? Tapos naalala ko tuloy si Dr. Raul Sunico. Math major din. No? Math major ba si Raul Sunico? BSN, but with honors pa. Pianista. Kita niya may kinalaman lagi, no? Science and art. Tapos yun pwedeng, hindi imposible mahati nga eh. Sa Silicon Valley, higit 90% ng programmers sa computers, musician. Oh wow, talaga. Kasi yung math mind at music mind, isa lang eh. Isa lang naman eh. Abstract patterns. Biruin mo, maalala niyo lahat yun. Calculus. So, pwede pa tayong magkwentuhan ng matagal? Kaya lang nga, inisip ko yung ano na eh. Mga kaibigan, ang ama. Para kayong ina. Ako yung ina. Ng palay, bigas, kanin. Bim Nadera. Maraming salamat. First edition ito. First edition. Nakatulong to, no? Nakatulong. Nakadagdagan pa to. Sige.